Hindi naniniwala ang isang dating Presidential Legal Counsel na stable ang gobyerno ngayon. Bakit nga ba niya nasabi ito? Sa MJ Mondehar sa report. Oh, we're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise. Stable daw ang lagay ng Pilipinas at nagagampanan din ng gobyerno ang tungkulin nito sa mamamayang Pilipino. Yan nga ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng media kamakailan. Ito'y sa kabila ng kaliwat kanang hamon sa ekonomiya at lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Pero ang tila pagkakamaling pahayag nito ni Marcos Jr. binara ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sabi ng batikang abogado, questionable ang assessment ng presidente. Una-una, kung stable, walang gulo sa politika. Walang nag-aaway ng mga matataas na opisyales. Pangalawa, kung stable ang gobyerno, yung peace and order mo, kontrolado mo. Pangatlo, yung terorismo at saka mga kalaban ng Estado. Ang 20 pesos per kilo na bigas na campaign promise ni Marcos Jr. nung eleksyon, nananatiling pangako hanggang ngayon. Pangapat, yung kabuhayan mo. Kung ang ekonomiya mo maganda, maganda ang kabuhayan. Pero the fact remains, gaya ng mga inilalabas natin sa programang ito at sa iba pang plataforma, nakikita na talagang naghihirap ang taong bayan sa pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin at hindi makontrol yon. So paano mo sasabing stable? Hindi rin pinalusot ni Panelo ang independent foreign policy ni BBM, kaya raw tayo binubuli ng China. Pag dumating ka naman sa foreign policy natin, hindi rin stable. Kaya kita mo ba, tayo binubuli dyan sa West Philippine Sea. Mali ang mga patakaran. May mga ginawa din naman daw si BBM na hindi kapuna-puna. Pero ang mga ito, hakbang na hindi nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino tulad na lamang ng issue sa ICC. Ang tama lang na nakikita ko sa ginagawa ni Presidente Marcos Jr. ay yung kanyang foreign policy pagdating sa ICC, International Criminal Court, na walang jurisdiction. Sa huli, narito naman ang grado ni Panelo sa kasalukuyang Pangulo. By and large, talagang may malaking problema ang ating gobyerno sa ngayon. Inamin ng National Food Authority na mayroong higit 10 bilyong pisong halaga ng bigas na nakaimbak sa kanilang mga bodega ang maaari ng masira. Pero para sa ilang agricultural groups, hindi raw ito kapani-paniwala. Ginagawa lang daw itong issue ng NFA para maibalik sa kanila ang mandato na makapagbenta ng bigas na nooy nabahira ng korupsyon. Si Sheena Torno magbabalita. Hindi pa man natatapos ang taong 2024 ay sandamakmak na mga imported na bigas na ang naipasok sa bansa. Bukod pa kasi dyan ang mga lokal na produksyon ng mga magsasaka. Yun nga lang, kahit sapat ang supply natin ng bigas, ay hindi pa rin natutugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro pa rin sa 45 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported at local regular at well-milled rice. Ang walang umpay na pagsirit sa presyo ng bigas nga ang isa sa mga main driver kung bakit tumataas ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Una na rin sinabi ng DA na ang pagpapababa nga sa presyo ng bigas sa merkado ay naging malaking hamon para sa kanila. Pero hindi lang dyan natatapos ang problema ng gobyerno lalo na sa usapin ng pagkain. Kinumpirma kasi ng National Food Authority o NFA sa isang text message sa SM Ray News na may 6 na milyong sako ng bigas ang nakaimbak ngayon sa kanilang mga bodega na nanganganib na mabulok. Ang naturang bilang ng bigas ay nagkakahalaga umano ng 10.5 billion pesos. Base sa Rice Tarification Law o RTL, tinanggalan ng kapangyarihan ng NFA na magbenta o mag-angkat ng bigas. Tanging ang pag-iimbak na lamang maaari itong gawin pagbili ng palay sa mga magsasaka. Maliban pa sa pagsusuplay sa mga ahensya ng gobyerno tuwing may sakuna at kalamidad. Pero iba naman ang sagot ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. hinggil dyan. Sabi niya, wala raw mabubulok na bigas dahil yung aging o paluma ng stocks ay naibebenta naman daw sa Kadiwa Store sa halagang 29 pesos. Kasi nabebenta naman yan as aging rice, tuloy-tuloy naman.
And yan ang ginagamit natin sa 29 peso free 29 program natin sa mga PWD, senior citizens, single parent and fortis. Ayun, i-expand na rin natin yun. Isasabay na yun sa mga palengke selling at 40 pesos. So magkakaroon yan ng 40 at 29. Sa katunayan, hihilingin pa rin daw ng kalihim sa mga mambabatas na maamyendahan ng batas upang maibalik sa NFA ang mandato na magbenta muli sa murang halaga. Para sa grupong Federation of Free Farmers, imposible itong mangyari dahil alam naman ng kalihim ang dahilan kung bakit inalis sa ahensya ang mandatong ito. Hindi gusto ng mga mambabatas na pumasok na naman ng NFA. May mga reports noon na hindi maganda po yung patakbo ng NFA. Mga irregularities po dyan. Ipinagtataka rin ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kung bakit nasabi ng NFA na mabubulok ang mga supply ng bigas kung hindi ito agad maibebenta. Marami daw kasing masusuplayan ng ahensya ng bigas gaya ng sa DSWD, OCD at DJMP. Kung tutuusin, ilang araw lang daw na supply ang 6 na milyong sako, kaya't malayong mabulok ito. Pero that's crazy. So yung gusto man nilang ibalik sa NFA, so it's not easy. Ang 6 million bags, ilan lamang ba yan? Ilang days lang yan? Kayang ubusin yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sina Torno.